Nako, makulimlim pa rin po ang buong Metro Manila at kayo na pa po tika-tika ang ulan ha. Pero ganun pa man, batiin pa rin namin kayo ng masayang Miyerkules sa inyong lahat. Masayang Miyerkules, Narson. Masayang Miyerkules dyan, masayang Miyerkules po sa lahat na ating mga kababayan sa mapanig ng mundo kayo naroon ngayon. Anumang oras na pinapanood nyo kami, ay welcome po sa Sagana Mamamayan. Ayan, muli po ay punong-puno ang ating palatuntunan at inaabangan nyo bang meron tayong pasabog ngayon? Sigurado po. Ha? Araw-araw na tayo may pasabog ngayon Yun dyan. na nga, At mga matitinding pasabog po ang ating ipapakita sa programa. Yun. Mamaya, meron pa tayong guest eh. Oo nga pala. Ibang pasabog pa yun. Yun na nga. At mukhang meron pa ata tayong makakabardagulan. Nako po, matindi ah. Kukuha ba tayo ng responde? Hindi na. Hindi na. Kaya na natin. Kaya na natin. Tayong dalawa na lang. Tayo na. Oo. Hindi kasi ngayon, napansin mo ba? Marami ng mga sangay ng ahensya ng pamahalaan na meron ng kanilang opisyal na tagapagsalita. Aba, ganun ba? Hindi pala sangay. Anong ba tawag doon? Well, mga tanggapan ng gobyerno na kumuha na ng mga kanilang tagapagsalita. Dati ang Kamara de Representante, mga mambabatas, parang schedule sila every gantong araw. Pero ngayon, meron na po silang official spokesperson. Yes. Yung kahapon, pinakilala natin, di ba? Yan. Attorney Bukoy. Naku, ang ganda ng pagkakapakilala sa kanya. Mukhang 41 years litigation lawyer at mukhang ang kanyang credentials ay talagang kapag ka nabasa mo, matindi ito. Oho. Pero isang araw lang ang nakalipas, Dawson, nakita mo ba yung mga social media ngayon? Lahat ng kanyang sinabi, dinibunk. Dinispute. Bakit? Ano ba yung mga ulang? Ng kanyang mga kapwa-abogado. Pero alam mo kasi, di ba, ang isang abogado, na tayong dalawa, para sa isang abogado, meron, kahit tayo yung magkalaban sa depensa ka, ako naman ay prosecution, minsan may mga pagkakataon na tayo nagkakalaban-laban sa mga kaso, pero hindi darating sa punto na i-dispute ko yung sinabi mo, mali ka dyan, o kaya naman, di ba? Kasi meron sila, anong tawag doon? Meron silang tawag doon parang galangan sa isa't isa eh. Di ba? Parang ano yan, code of conduct. Yun, yung parang gano'n, no? Code of conduct ng isang abogado sa isang kapwa-abogado. Pero tungkol naman sa batas, walang problema yon. Well, tama ka naman. Kung personalan, yun ang hindi po pwede. Pero kung sasabihin mo na magtatagisan sila ng talino at ng argumento, magkaiba sila ng argumento tungkol sa kahulugan ng isang batas, okay naman yun. Doon sa isang abogado, hindi mo na maalis yun. Hindi maalis. Kasi kung 40 abogado ang kausap mo, magtanong ka ng isang batas, meron din pong 40 malamang 30 pa nga eh. Sobra pa. Ang problema ay yung ginawa ni dating attorney, Larry Gadon. Yun. Kasi kung siya ay magpaliwanag at mag-argumento, may mga hindi magandang adjectives na ginagamit na patungkol dun sa tao eh. Kaya tinanggalan siya ngayon ng di ba? Na-disbar siya ng Korte Suprema. Ayan. Ganun na mangyayari kapag hinaluan natin ng personalan ang mga argumentong patungkol sa batas. Isa sa mga dinibunk, dito kay Attorney Bukoy, abay, paraan niyang hindi practice ng isang abogado. Bantakin mo, ang una mong binanatan, yung judge. Senator Judge. Tama. Bilang isang kang abogado. Ikaw pa naman ang prosecutor. Tagapagsalita ka pa ng prosecutor, di ba? Sabi sa isang abogado niya, yun ang kahuli-hulihang gagawin mo. Kung kami nasa proper court, Kasi manliligaw ka ng desisyon ng hukom eh. Kung tapantakin mo, unang salang sa mamahayag. Ang unang binanatan na ganyan, yung Senator Judge na hahatol doon sa kanyang hinahawakan nilang kaso. Kahit pa sabihin na natin ito ay hindi naman talaga may tutulad ng 100% sa isang court proceedings, pero yun po talaga rin ang sinusunod eh. Diba? Totoo naman. Yung kortesiya sa isang hukom at sa korte, dapat ding ibigay mo. Hindi mo pa pwedeng sansalain ka agad. At sa ating hindi pa nga nagsisimula yung trial. Hindi pa nga. Totoo. Yun ang kumbaga, di ba tayo naman nagko-cover tayo ng mga hearing, court proceedings. Minsan ang abogado, kung hindi mo gusto,
magka-file ka ng petition para sa inhibition ng isang judge. O kaya, pwede mong mag-file ng motion for kung ano man. Diba? Inhibit siya sapagkat sa tingin mo, bilang isang abogado, ay impartial ang judge na ito. Pero para banatan mo siya sa media at sa isang ganitong pampubliko pamamahayag, ay mukhang hindi niya practice. Out of line. Sabi nung ng DOTR, ayon sa Department of Transportation, ay ano yan, colorum. Wala kang linya. Bakit ka pumapasok dyan? Kagaya ng taxi na nandun sa airport na niningil na napakamahal, sila pala lahat doon walang colorum pala sila. Out of line pala. At ang laki ng multa nun pag sinabi kang colorum ka. Di ba? At pangit naman sa isang abogado na maging colorum. Yun na nga. Hindi kasi ang isa sa mga puntos din na binabanggit doon, may mantakin mo niya, ikaw ay tagapagsalita ng prosecution panel. Parang hinatulan mo na kaagad yung isang senator judge. Ang unang hatol mo mali yan, labag sa konstitusyon yan. Di ba? Di ko lang po alam kung ano ang mga iba't ibang pananaw ng mga abogado. Ang kaibahan kasi ngayon, Nelson, di ba, kapag ikaw ay nagsalita, naka-online At anytime, pwedeng balik-balikan ng kapwa mo abogado at na kung sino man. Kung sino man, ang lahat ng mga sinabi mo at doon, makikita ko ito ba'y tama o mali. At pwede nilang tutulan. At kung minsan nga, baka mali pa yung nasabi mo. Hindi katulad nung araw, walang social media. Pagka nagsalita ka, ang pwede rang makapag-salita laban sa'yo. O kaya ay sansalain kung mali ang sinasabi mo, ayaw kausap po. Habang kayo naka-broadcast, di ba? Totoo yun. O habang inilalathala yung sinabi mo, kinabukasan pa. Yun, O sa dyaryo, di ba? Ngayon, hindi. Kung sa korte naman, titingnan mo pa yung minutes. Di ba? Pero ngayon, recorded na kasi lahat Di ba? Kaya dapat mas maingat ngayon. Yun na nga, mas maingat tayo. At hindi natin pwedeng sabihin, nako, ito agad. Ang ganda kasi ng, kumbaga, pag binasa mo nga yung credentials, mahahanga ka talaga, no? Pero ngayon nga, mukhang pag tiningnan mo yung mga komento sa kanya, ay mukhang marami ding puna. Ewan ko lang, kung ang mga tumingin naman, baka meron din namang kaparehas niya ng linyada. Ito pa nga meron pa siyang isang banat dyan na marami rin ang tumaas ang kilay. Yung iba, nagtaas pa ng paa habang kumakain. Yung ibang araw ata, nalaglag sa hagdan Nalagdag. Iba, natiwarik pa sa upuan Sino yan? Si Atty. Bukoy? Si Atty. Bukoy pa rin. Aba, ganon? Alam mo ba nang sabi niya na makatutulong sa ekonomiya ang mabilis na paglilitis ng impeachment case ni VP Inday Sara. Ganyan. Ibig sabihin, gaganda ang buhay ng mga Pilipino. Ibig sabihin nito, kasi gaganda ang ekonomiya, magmumura mga presyo ng bilihin. Ganon. Hindi, parang parang reaction niya ata yan sa pahayag ng isang business community. Business group ata yan. Well, kung ano na naging pahayag, sinang-ayunan niya, mukhang para sa kanya, ay tama yung statement na yun. At hindi pa ito, ang sabi niya, siguro mas maganda pakinggan na natin siya. Meron ba tayo? Meron. Sige nga. Si Atty. Antonio Bukoy tungkol sa epekto ng impeachment trial sa ekonomiya ng Pilipinas. Sige nga po. A swift trial will address the issue of stability, the issue of investor confidence in the Philippines. Kasi po, habang tumatagal ito, habang naaantala, habang lumalawig, nagugulan ng tao. Anong ginagawa ng tao? Nagagalit, nagrarally, nagpoprotesta. So, sa foreign investors, hindi po maganda yan. Ang gusto ng foreign investors, stability. Pangalawa, nagdadigress ang atensyon ng Senado. Sa halip na sila ay makagawa ng mga batas na makakatulong sa ekonomiya. Ayon po sa rules of impeachment, ang impeachment should be given priority. At a certain hour, they should stop their legislative work and conduct the trial of the impeachment. So, nakahati yung atensyon. So, hindi ho maganda yan. Dahil yung paggawa ng batas na makakatulong sa ekonomiya
ay naaantala. So mas mabuti na maging swift, maging mabilis yung paglilitis. Para investor confidence is assured. Ayun, yun ang kanyang punto, Nelson. In the first place nga, sinabi na nga natin ito. Na hindi magandang impeachment di ba? Hindi, sinabi mismo ng Pangulong Bongbong yun, Nelson. Ayaw niya ng impeachment kasi makakasira lang ng atensyon yan. Yung impeachment per se, hindi maganda sa ekonomiya ng ating bansa. Lalo na sa panahon na ito, di ba? Ngayon, ipinail nyo ngayon dito, mamadaliin mo, bibilis-bilisan mo, pwede ba yun na, bilisan nyo, masama sa ekonomiya ito. Hindi pwede naman Masama yun. pala sa ekonomiya ito. Kasi kapag ka binilisan mo at hindi mo na sinunod ang mga due process, Ay, nako. lumalabag ka naman sa mga panuntunan, di ba? Ewan ko nga. Kaya nga sinasabi ko, si Atty. Bukoy, alam naman niya yung due process na flow, di ba? Yes. Yung karapatan ng nasa defense at karapatan ng nasa prosecution. Hindi mo pwede sabihin, pwede ba 3 oras mo lang tapusin yan, ha? Hindi pa pwede yun. Nako. At saka yung mga magpapile pa ng mga motion. Yan, Motion to extend, to reply muli. Kahit pa sabihin mo yan ay delaying tactics, karapatan yan. Di ba? Kahit pa sabihin mo, well, yan ang strategy nila Di ba? Masasabi mo bang, oy, bumabagsak ang piso natin. Huwag na kayong gumamit ng delaying tactics. Yan, sino sisisihin mo doon, di ba? Una bes. Una, bakit kayo nag-file ng impeachment? Alam nyo namang tatanggalin lang naman yung vice presidente dito, Yun di ba? ang sinasabi natin. Kung gusto mo ng accountability, ba't niyo naman lang kinasuhan akagad, di ba? Ayun pala ang, alam din naman pala nila na ang impeachment ay makasasama sa ekonomiya. At maging yung mga grupo nga ng negosyante, Nelson, yun din daw ang sinasabi. Yun nga rin daw ang kino-quote nitong si Atty. Bukoy. Yun nga, Diba? bakit hindi kayo nagsalita nung hindi pa na ipapile yan? Di ba? Yun. At ngayon, gusto natin, madaliin na kagad. Sabi ng mga senator judges, teka lang, mukhang gusto nyo yata, kayo na ang mag-senator judges. ikaw na mag-senador. Di ba? Parang gusto mo yata, ikaw na tumungtong. Yun ang pinupuna ng kanyang kapwa-abogado. Sa impeachment trial niya, makahukom yan. Di ba? Kung ikaw ay prosecutor, alam mo dapat ang natatayuan mo. Ba't naman ang una mong binanatan ay yung judge agad? Yun nga, Di ba? Para bang sila ang may kasalanan kung bakit tumatagal ito. Samantalang ang tagal na niyan sa House, hindi nyo magpinapile. Ayun, Sa kabila nakalagay nga doon, pag tinanggap nyo, immediately, a-actionan nyo kaagad. Nako. At the last minute nyo ipinail, di ba? Kung kailan magsasara na yung sesyon. Di ba? Ayun. Ngayon sabi ko nga sa iyo, Nelson, nagkakaroon na ng, ang tawag nila ay battle of the spokesperson. Diba? Merong spokesperson lumaban? Wala namang pero ibig sabihin, kanya-kanya ng pagalingan ng mga spokesperson. Ako kasi, inaasahan natin, sa ating karanasan, kapag spokesperson, tagalinaw yan. Diba? Lilinawin mo yung malabong issue, mga hindi nauunawaan, ganito ibig sabihin yan. Ngayon, ang nangyayari, may mga spokesperson na salip na tagalinaw, tagapagpalabo pa nangyayari, Nelson. Diba? Ewan ko lang po, baka yun din ang napupunan ng ating mga kababayan. Sa bagay. Sa halip nga na mapahupa nila ang sitwasyon, gaya nung tagapagsalita ng HOR, mukhang galit na galit yung ibang senador sa kanya. Diba, pinararatangan anyang, ano sa tingin mo, kami na naman ang nagkamali? Kayo ang nagkamali dyan sa kamera. Dun sa dun sa legislated wage hike. Ayan, nag-react yung mga senador At ngayong araw na ito, meron na rin palang tagapagsalita ang Senado, Nelson. Meron na rin. Anong pangalan nun? Yung nakita ko, nagpe-press con kanina Sa ano yan? Sa impeachment din? Senate spokesperson for impeachment. Meron din. Siya yung spokesperson for impeachment. Dapat naipakilala natin ng tama. Ano pangalan? Attorney Reginald Tunggol. Ayun ba yan? Ayun, kita mo na. Akala ko si Reginald Tabiraw ng Bulacan. Attorney Reginald Tunggol ay nagpaano agad sa kanina. Press con. At yun nga ang unang-unang yun napuna. yung kanyang paggalang doon at pagrespeto kay Attorney Bukoy. Pero mukhang hindi siya sang-ayon
doon sa unang-unang binanatan nga ni Atty. Bukoy. Wala ba tayong mukha ni attorney? Ipakita nga Tsaka natin. yung boses niya? Oo. Ay, tungkol dyan sa sinasabi mo. Oo. Yung para- unang sigwada ng kanyang press con, yun ang ganda sinabi. Oo, baka meron tayo. Meron ba tayo yan, Direk? Hindi ata nakuha ng ating mga kasama eh. Dapat kasi dalawang panig lagi. Ayun, oo. Di ba pwedeng isa lang nakita nating tagapagsalita? Yung pala, meron pa rin sa kabila. Baka sabihin napaka-bias naman ng... sa ganang mamamayan, bias kayo, tayo pa naparatangang bias. Tayo po dito, sa malimit na pagkakaalam ng ating mga kababayan, tagapaglahad tayo, no? Nung magkabilang panig. Hanggat maaari, wala tayong kinikilingan, walang pinuproteksyonan. Yes. Serbisyo totoo. Tama. Totoo lang tayo. Ganun tayo eh. Di ba? At ipinapasa natin sa taong bayan ang sila ang maglilimi-limi nung kanilang mga narinig at napanood. Yun. Di ba? Oh. Meron ba tayo? Sayang, hinahanap pa raw. Nelson, ano ha? At dito nga sa usaping ito ng impeachment, ewan ko lamang, ano ha? Kung meron nga ba talagang mapapala ang taong bayan kung ito po ay may sagawa kaagad at sabi nila, matapos din sa lalong madaling panahon, Nelson. Aywan ko lamang po kung gaano kabilis yung sa lalong madaling panahon. Ito ba'y matatapos hanggang June 30? Sapagkat June 30 ng tanghaling tapat, iba na ang komposisyon ng ating Kongreso. At pwede sabihin nila na hindi naman sa amin yan eh. Oh, yun. At isang panibagong debate na naman yun. Oo. Di ba? At yun magpapatagal pa rin, ha? Hindi na naman nila pwede sabihin, teka lang, huwag yun ang pagdebatihin yan. Tanggapin nyo na kagad yan. Pwede. Sinimula na yan eh. Tanggapin nyo na, abay, teka, mukhang hindi ata yun ang tamang reglamento. Yes. Di ba? Oh. Sabi naman ng iba, hindi, dapat malaman agad natin para masagot yung mga ipinaparatang sa pangalawang Pangulo at nang sa ganun may paliwanag saan niya dinala yung pera ng confidential fund. At may paliwanag din niya kung sino daw niya ito, si Piatos, si Marian Rivera, kung sino-sino pa. Para nang sa ganun mabigyan din niya ng pagkakataon na ang pangalawang Pangulo ay masagot ang mga paratang laban sa kanya. At kapag ito ay nasagot na, gagaan na ang ating kalooban, yaman na ang bansang Pilipinas. Lahat tayo magkakapera. Oo, bababa na ang presyo ng produktong petrolyo, bababa na po ang kilo ng bigas, at magmumura ang pamasahe. Ang problema yan, Jen, okay sana kung ang tanggapan lang ng Vice President ang may kine-question mga paggamit ng pondo di ba? Ay mukhang hindi nga gano'n, no? Yun lang pong, balikan lang ho natin, yung mismong budget ng Pilipinas, kine-question sa Korte Suprema Di ba? Hanggang ngayon po, hindi pa umuusad yan. Ibig bang sabihin, Atty. Bukoy, madaliin natin yung Supreme Court dahil mawawala din ang confidence ng mga investor sa Pilipinas dahil biruin nyo, mismong national budget, questionable. Yun. So, ibig po sabihin, habang ito'y nililitis at habang walang desisyon dito, ang Korte Suprema ay... Nag-aalala din daw ang mga negosyante. Ito mas lalo nakapag-aalala. Kasi ang sa impeachment trial, Vice President na pondo lang ang tinitingnan ha? Pinakamalaki natin, 612 million. Yun ang paratang Yung hindi ko sinabing totoo agad. Paratang yung mga hindi, yung questionable paggastos, di ba? Yes. Pero yung national budget natin, ilang bilyon yun? Na kine-question kung bakit may mga blanco? Diba? Anong ginawa nyo dito? At yung pagkakalagay pa ng budget na yung edukasyon, hindi nyo sinunod yung saligang batas, hindi ba? Na kine-question din. Hindi lang yun dyan, yung mga bilyon-bilyong pondo naman sa flood control project. Naku yan, 500 billion yan. Kalahating trilyon. Kapag hindi na ipaliwanag yun, ibig sabihin nangangamba din mga negosyante. Wala nang mamumuhunan dito. Hindi dapat lahat yan mabilisin natin, Atty. Bukoy, di ba? Yun. Ba't hindi kayo manawagan na lahat ng mga kaso, na mga question tungkol sa pondo,
dapat madaliin din ang paglutas. Hindi, ang sabi, hindi, impeachment lang tayo, Nason. Impeachment lang. Impeachment lang tayo. Ang pagpaganda na ekonomiya. Oo. Talaga naman. Kasi pagka naisalang yung impeachment na yan, bababa na ang lahat ng mga... Iyan ang sagot sa maraming problema ng Pilipinas. Ayun ang problema natin. Oo. May problema ang utak natin pagka ganyan ng ating pag-iisip, di ba? Kasi parang ang tinignan mo ay yung isang basong tubig na, nako, dapat dito madaliin natin ang pag-inom dito Oo. para tayo'y lumakas. Oh. Hindi mo nakita yung isang boteng food supplement na Punong-puno ng natural. sustansya. Punong-puno ng sustansya. Oo. Hindi mo naman ininom, di ba? Naku po, oh. Di ba? Tama. Ang ibig natin sabihin dito, ang nakikita natin yung napakaliliit na bagay, maliit. Kasi ikinukumpara natin doon sa mas malalaki na yun din ang aligasyon di ba? Totoo. Aligasyon din ng corruption Oho. Pero bakit tayo nananahimik? Di ba? Meron pa dyan. Totoo. Yung pondo ng PhilHealth. Nako yan, oh. Di ba? 90 billion yan na question. Saan nyo dinala yun? Na sa tingin natin ay mukhang paubos na daw Ha? Tinatanong sa Supreme, nawawala na daw Yun na nga. Kasi yung first tranche, second tranche, may natitira pa di ba? At ang sabi nga ng kataas-taas ng hukuman, hinto, ibalik nyo na yan. Ayun. Di ba? Mukhang hindi pa po may paliwanag ngayon. Ayun sinasabi natin. Well, dito sa mga problemang ito, yan ang natatakpang mga issue na son. Kaya kung babalikan natin, gaya ngayon, matatapos na po ang kalahati ng taon. Oo. Nasa kalagitnaan na tayo, pero yung question sa ating pambansang budget, hindi pa po nasasagot. Yun nga. Oo. Ayan pala. Nandito na si Attorney Reginald Tunggol. Sinasagot naman yung mga naging pahayag. Gwapong-gwapo pala yun. Sabi sa'yo, sabi mo nga, ang spokesperson, dapat itsura pa lang. Pleasing. Oo. Para- Tapos hindi ka dapat laging paaway. Ayo. Di ba? Mukhang yan na naging, anong tawag doon? Hulmahan Naging barometro, no? Oo, naging hulmahan ng mga sumunod na spokesperson ng gobyerno. Yes. Si Attorney Claire Castro. Okay naman itsura niya. Kaya lang lagi siyang paaway, di ba? Akala ko ang ginabanggit mo si Karen Jimeno. Ay, hindi, yun nga. Dapat mga ganon. Mga ganon, Malumanay magsalita. Hindi, yung pagka nakita mo, pleasing personality, Yan, di ba? Pero mula nung ilagay nyo si Atty. Claire Castro, dyan sa Malacanang, yan ang naging batayan, naging standard ng mga sumunod, di ba? O si spokesman ng House, Ayan, paaway din kung magsalita. Yan si Atty. Bukoy, paaway din, di ba? Ano ba gusto natin dito? Rambulan, awayan? Bardagulan nga Tingnan gusto. natin yung spokesperson ng impeachment trial, nung Senado. Ng Senado. Meron pa sa boses yan? Kung baka ganun din ang itsura at pagsasalita. Wala, hindi pinakita lang daw yung yung video. Ganun ba? Walang Baka sinabi nang paaway din yan. Hindi, ako sa tingin ko nakita ko kanina. Malumanay Malumanay magsalita. At saka mabait siyang sumagot. Parang ayaw nga niya actually, halos ayaw niya i-dispute yung mga sinabi ni Atty. Bukoy Hindi lang niya mapigilan. Hindi lang niya kasi tinanong sa kanya kung ano ang reaksyon niya doon sa naging pahayag. Pero hindi naman sinabing, naku po, yan abogadong hindi. tulad ni Larry Gadon? Hindi. Ganun. Sabi niya, tama naman. Ako sabi niya, ako ang pag-alang ko po diyan kasi alam ko po si pag-aala din po naman natin, isa hong veteranong litigation lawyer diba? po yan. Hindi banat kagad na. Naku po, mga kababayan, kung ganyan naman po ang abogadong haharap sa atin, bakit pa natin kinuhang tagapagsalita yan, di ba? Kumbaga sa Rambulan, yun ang starter. Doon barkada ng mga bata, meron lagi starter, no? Yun ang unang manununtok, tapos yun ang unang tatakbo. Yung Nagkakabugbugan na. Yun ang unang tumatakbo dapat ang spokesperson hindi pikunin, di ba? Wag. Sanay ka sa asaran talaga yan Tinanong ka ng pabardagol, hindi mo babanatan din ng pagganon, di ba? May sagot sila dyan sa punto na ganyan. Sabi niya, hindi, from day one pa lang kasi ng Marcos administration, binanatan yun na ng binanatan. Ngayon lang sila kumuha ng isang tagapagsalitang sumagot. At nang sa ganun ay maramdaman nyo rin kung paano sila sagot yung mga banat ninyo. Ngayon anya, sumasama naman ang loob ninyo. Pumangit naman ang image ng Malacanang. Well, ang nangyari po... Nagmukha hong palengke ang press office ninyo. Di ba? At ang katunayan, yung survey. Bagsak ang trust rating ng Pangulo. Kasi kung maganda ang
ginagawa ninyo, dapat umaakyat, di ba? Yan. Yung pagtitiwala. Yun. Kasi mali nga ho yung messaging. At palagay ko, ito rin yung isa sa untenable condition na sinasabi ng mga mag-resign na. Ayun ba? Si Ana Marie Puon? So, hinuha mo, baka yun din? Mukhang sinabi nga niya, yung sabi niya dyan, yung J. Ruiz din ha? Hindi rin niya gusto yung mga style kaya talagang gano'n. Maghihiwalay talaga kayo ng landas. Kasi hindi kayo magka-frequency, no? Hindi, ang gusto, communications strategist, Yun ang posisyon mo. Isa So, sa ano yan? pwedeng siguro, first meeting nila, ganito ang ayusin natin, ganyan. Huwag tayo masyadong ganito, ganyan. Kumukontra yung, di ba, yung mas nakakataas. Yan. Hindi talaga yung magkakasundo dyan. Nag-resign. Anyway, itanong siguro natin, isangkot natin ang ating mga taga-subaybay. Nelson, ano ha? Ang ating magiging Vox Populi, ganito lang. Gaya nung sinabi po ni Attorney Bukoy, madali na natin yung impeachment na yan sapagkat nag-aalala na ang mga negosyante. At kung matatapos agad yan, mukhang giginhawa ang ating bansa. Ang tanong, may mapapala ba ang Pilipinas? May mapapala ba ang Pilipinas sa nakaambang impeachment kay BP Sara? Kung ang sagot niyo po ay opo, meron pong mapapala. Nako, grabe. Ang tindi po. Letter A. Kung ang sagot niyo naman po ay walang mapapala dyan. Nako, letter B. Tandaan niyo po kung kayo po yung nag-subscribe na dun po sa Net25, mag-subscribe din po kayo. Ito po, iba po ito Net25 News and Information. Mga parang ano na lang, Nelson, mga 100,000 na lang. Magwa 1 million na tayo dyan. Ganun ba? Followers saka subscribers. Wow. Konti na lang po, Kapag ka nakaabot po kasi ng 1 million yan, pagtungtong doon, kada like at subscribe nyo po, kikita na kami ni Nelson ng piso. Talaga. Piso lang. Piso, kada araw, iba? Ay kung meron tayong mga 100 likes, kada 100,000. 100 pesos. Hindi, 100,000 naman para mataas ng konti. Di, mga isang buwan lang, mayaman na tayo, Nelson. Bibili na natin tong Net25. Nakatulong ko kayo sa dalawang kababayan ninyong naghihirap, napayaman po ninyo. Talaga naman. Ang atin pong Vox Populi, may mapapala ba ang Pilipinas sa nakaambang impeachment kay BP Sara? Sabi ng ating mga reactors, B, wala po, Aiko Uchida, Kagoshima, Japan. B, wala pong mapapala tayo dyan. Oli Gonzales ng Santa Rosa. B, wala, sayang lang po ang pera at panahon. Will Pericon, Pasig. B, walang mapapala. Merly Ayala ng Imos, Cavite. B, wala pong mapapala dyan. Nelson Dadan, Imus, Cavite. B, walang mapapalang mabuti. Lalo maghihirap ang Pilipinas. Jason Denoy ng Cebu. B, wala po. Mas maraming problema. Dapat unahin lalo na mga OFW sa Middle East, UNESA, Long, Hong Kong. B, wala po. Mula ngayon at magpakailanman. Just Vlog, La Union. Grabe kayo. Kuya Jazz, talaga naman. Paano mo yung sinasabi ni attorney? Ayun nga Oo. B, wala po mapapala. Vic Miranda, Angono, Rizal. Wala po. Hindi naman yan ang tunay na problema ng bansa. Noel M. Rigo, Kinalangay, Viejo, Malinaw, Aklan. Ayan. B, nako! Wala pong mapapala ang taong bayan dyan. Sayang lang ang panahon nila dyan. Mag-focus sila sa iisang tao para tanggalin Amor Laksamana ng Kuwait. B, walang mapapala dyan. Talo ang taong bayan. Nedy Hiastro, Pasay City. Ayun, nako, teka lang, ba't yun? Sabi pa naman ng mga negosyante, malaki ang mapapala kung itutuloy sa lalong madaling panahon ang impeachment. Parang iba ata ang sentimiento ng ating mga kababayan. Hindi kaya bias tong ating mga taga-sunod? Malang ang bias yung mga Sabi na, nanonood lang kami sa inyo, kami pa kayo ng bias. Yun ang ating sinasabi ko sa bagay na ito. Hindi, kasi ang daming problema ng bansa dyan. Marami hong dapat na pagtuunan ng pansin. Ito nga hong impeachment ng pinagtuunan. Ang problema, hindi lang naman itong Office of the Vice President ang may problema, kine-question pondo Apakadami. Apat na raan daw lahat yan. Opisina at tanggapan ng gobyerno na Yung may confidential fund. Yes, na mayroon talagang may sulat ang Commission on Audit. Commission on Audit na ipaliwanag. Yung paggamit ng pondo. Yes. Oo. Kaya nga hanggang kailan tayo matatapos yan, di ba? Well, yun ang masakit na katotohanan kasi parang ang dating nga
kung si BP Inday Sara at yung kanyang tanggapan masasagot, na-resolba lahat ng problema. Ganun nga. Parang ganun na ng sitwasyon eh. Eh, pagka natapos ito, Oho. yung isang opisina naman, di ba? Oho. Okay naman yan. Kaya lang, dapat pinagtutuunan din ng pansin ang iba pang malalaking problema. Aha. Di ba? Kagaya nung direktang may epekto sa buhay ng ating mga kababayan. Pwede naman nila sabihin, hindi, pinagtutuunan naman ng pansin. Oho. Hindi lang naman impeachment. Totoo. Ang problema, hindi ho, talagang nalilihis na ho tayo ng focus di ba? Nako. Kasi mga mambabatas, yan na ho talaga ang focus ngayon. At habang hindi nga ho natatapos ang usaping ito, dahil pinasimulan ninyo, tayo ba ay nakakasiguro na walang magpapile naman ng isa pang impeachment? Yun nga ang pangamba ng iba. Di ba? Yun ang pangamba ng iba. Tuloy-tuloy na, di ba? Paano ko niya makalipas ang panahon na ibang namang impeachable official ang sinampahan ng kaso? Ang totoo niya Diba? din, habang gumugulong ito, pwede namang mag-file ng... Totoo, may grupo na nga na ano. Kaya alam mo, Nelson, dito sa puntong ito, ako ay hinayang na hinayang. Alam mo saan? Sa messaging. Kaya nga kung nagkakagulo ngayon doon sa Presidential Communications Office, nakakapanghinayang kasi ito yung pagkakataon na kinakailangan maraming ipaliwanag ang ahensya ng pamahalaan. Sapagkat, una, naharap tayo sa impeachment. Ang daming problema ng ating bansa. Tapos sa labas ng ating bansa ay marami din ng problema. Kaya mahalaga sana ang messaging mula sa Palasyo ng Malacanang, Nelson, na may kapaparating. Ang problema, ang naibabalita natin sa kanila, ay yun nga, nagkakagulo ata dyan sa bahagi ng Presidential Communications Office. Sila mismo. Sila mismo. Ilan lahat yung nag-resign? 17 yata. 17 taon. Di ba kahapon na ibinabalita natin? Baka sabihin nila, hindi naman naapektuhan ng messaging. Tuloy-tuloy pa rin naman. Gaya kanina, humarap naman sa press con si Yusek Claire Castro. Pero ibig ko sabihin, ibang mga sangay. Kasi maraming sangay na hawak ang Presidential Communications Office na ang layunin talaga ay messaging sa ating mga kababayan. Di ba? Ewan ko lamang po kung paano nila re-resolbahin itong mga problemang ito. Sa lalong madaling panahon siguro ay umaksyon dito ang ating mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan, Nelson. Huwag nilang pabayaan na yung tanggapan na nagbibigay ng mensahe sa ating mga kababayan, sila mismo ang hindi nagkakasundo. Ayun lang naman ang mapupuna ko. Sayang, kasi tayo na sa media, yan ang nating hinahanap, di ba? Na tama ang mensahe at ang mensaheng ito nakakarating sa lahat ng ating mga kababayan. Ayun. Para magkaroon ng mapayapang kaisipan ng Pilipino. Ito po ang resulta ng ating Vox Populi sa araw nito. May mapapala ba ang Pilipinas sa nakaabang impeachment kay Vice President Sara Duterte? Ang nagsabing, yes, meron. Ayan, 0% wala pong naniniwala na may magandang epekto ang impeachment. B, wala tayong mapapala. 100%.